Hello kakabsat na imbag manan nga aldaw yu. Itangarod kakabsat kat nadanon manan ti panagbubuhos dagitoy kakabsat tayo. Hindi nga muna ako nag-open sa salon para naman makatulong ako na magluto. At kapag sinasabi nga natin na pagbubuhos ito talaga yung pinakamahirap na ginagawa ng mga nagpapatayo ng bahay o yung mga nagpapatayo ng building. Dahil dito nangangailangan talaga ng manpower. Ibig sabihin kailangan na marami kayo nagagawa nito. Lalo pa nga't wala tayong mixer na gagamitin ay talagang mano-mano ang ating mga kabsat sa kanilang gagawing pagbubuhos. Matinding bakbakan rin yung gagawin ng ating mga kapatid. Hindi kasi pwedeng gagawin mo yung isang ispan tapos sa susunod na araw ay gagawin mo ulit yung isa. Dahil dapat sabay-sabay yung paggawa ng flooring para maiwasan yung bitak. Nag-video na nga rin ako dito sa baba at ito na nga yung itsura niya. Bali inuna nga nila yung flooring niya sa second floor para naman pag dumating yung ating mga bisita na magtutuloy ay kung sakali man na umulan ay pwede naman silang gumawa dito sa baba. Sa susunod na video ay ipapakita ko naman sa inyo yung mga kasama natin from North Hills Church. Sila nga pala yung nagbigay ng pondo para maituloy yung project na ito. At makakasama natin sila sa susunod na ating vlog. Balik naman tayo dito sa kanilang ginagawa. Nakapondo na nga dito yung grava, sand, at samento. Dito ay may tagabuhat at meron ding taga-timpla. Syempre, parang kapilang yan. Dapat may asukal, may kape, may gatas. At speaking of kape, ito na nga ang ating chef. Inihahanda na rin namin yung niluto naming binatog para sa ating mga matitikas at masisipag na mga kabsat. At dahil luto na ang ating binatog, ay tawagin na rin natin ang ating mga kapatid para magmerienda muna at para may lakas silang magpala, magbuhat at maghalo ulit. Fast forward na tayo mga kabsat para hindi naman masyadong humaba ang ating video. Ito na nga yung ginawa nila for the morning around 8 to 10 p.m. So natapos nila yung dalawang span dito. Mabilis talaga ang gawain pag marami kayo. At heto na nga yung hinanda nating merienda ng ating mga kabsa. Bagay nga ito na merienda nila dahil matindi din yung trabaho nila ngayon. Enjoy your merienda! At ang aming ilulutong pananghalian naman ngayon ay pinikpikan. Malalaki nga yung slice nila kaya naman hinati-hati ko muna. Dahil gamin ti pinaka the best nga iluto tayo. No kastoy nga nadagsan ti obra na imas gamin nga aggalngal kin ag-igop iti sabaw na. Makimit-miter nga rod ni darling ko kutkunak nga bayam ta syaklaan ti mga ramid. Nalakalaang mo tag slice. Importante han nga jay imak ti slice ba. Ti kamadanagan lakay ta kumplito lat ta ti ima. Fast forward tayo mga kabsat at ito na nga malapit nang maluto ang ating pinikpikan. Talaga nga naimas nga agsabaw no madamdama. Rayan tayo lang garo di manong nga minutos sa tayo ilaok mo chi sayote. And after nga na magkape ng ating mga kabsat ay ito nga't naguhugas na rin si Nanay Regina ng mga tasa. Di ko nga sa kanya hayaan na niya at ako na lang magagawa noon. Pero ito lang na lang daw yung kanyang maitutulong. Kaya naman hinayaan na natin siya. And after nga ng merienda ay ito at tinuloy na naman ng mga kabsat natin ang kanilang gawain. Sabak ulit sa digmaan. Salamat nga pala sa ating mga kabsat na volunteer na pumunta. Kasama nga natin pala dito sina Pastor Joe Cotong na nakipagbayanihan sa atin sa pagbubuhos. Sa ating mga neighborhood na sumama at nakipagtulungan. Sa mga nagtatanong kung ano ba itong ginagawa ng ating mga kabsat. Expansion po ito para sa ating gagawing kusina. Bible study room ng mga bata. Isama na rin natin yung gagawin nilang CR para sa mga senior citizen na hindi kayang bumaba o yung mga kabsat natin na PWD kung sakali man. And we will be using this also for any community program and other purposes related to good things. Well, of course, nadanon manon garud iti pangaldaw iso nga mangan tayo manen. Ito na ang ating mahiwagang pinikpikan with sayote. Nagmukha na ngang itong restaurant itong ating kusina. Ang daming ang customer dito ni Maring Gina. So ayan, after serving, inat-inat muna tayo habang hinaantay natin ang ating mga kabsat na kumakain. Ito nga si Mother Dear, hindi ma-relax kakaserve ng sabaw. And after an hour of having lunch, they continue their work again. And that's because it looks like it will rain. They are moved to make fast so that they can finish the flooring before it will rain. Mahirap na kasi guys kapag naabutan ng ulan. But it's a good thing na nakisama sa atin ang panahon kahit medyo umaambon-ambon.
God is so good nga kasi hindi niya hinayaan na maulanan ang ating mga kabsat at matapos nila ang pagbubuhos. And so, that's all I can share today. Till next week, we will be having North Hills Church from Brea. They will also helping us to build and continue to work for our project. And also, we are so excited to meet these big guys who will come. See you. God bless everyone.